Ikinagagalak kong ipakilala ang tunay na utak at reyna ng kumpanyang ito, ang aking co-founder na si Belinda. Kasayar ng masigabong palakpakan, tinitigan ko ang asawa kong si Gardo na nakatayo sa entablado ng aming Christmas party dito sa sikat na hotel sa Iloilo. Nakangiti siya. Isang ngiting punong-puno ng pagmamalaki habang nakahawak sa bewang ni Belinda, ang babaeng itinuring kong kapatid sa loob ng mahabang panahon. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang bawat kislap ng mga palamuting pamas ko sa paligid ay naging parang mga patalim na tumutusok sa aking mga mata. Ngunit ang mas masakit ay ang sumunod na tagpo. Nang dahan-dahang bumukas ang malaking kurtina sa gilid ng entablado, tumambad ang isang bagong-bagong truck, ang pinakamalaking kargador na idaragdag sa aming fleet. Ngunit sa gilid nito, sa halip na N at G Express na pangalang pinaghirapan namin, ang nakapintura ay Belinda's Prime Courier. Iyon ang truck na binili ko mula sa huling piraso ng alahas na minana ko sa aking nanay. Ang perang pinaghirapan kong ipunin para maisalba ang kumpanya noong panahon ng krisis. Ang bawat diamante at gintong ibinenta ko ay naging pundasyon ng truck na yan. Pero ngayon, pangalan na ng ibang babae ang nakasulat doon. Hindi ako makahinga. Ang amoy ng masarap na pagkain sa paligid ay biglang naging lasang abo sa aking dila. Tumingin ako sa paligid, sa aming mga empleyado, sa mga driver na dati ay tinatawag akong boss ni Risa. Ang iba sa kanila ay nakayuko. Ang iba naman ay may halong awa at gulat sa kanilang mga mata. Alam ng lahat na ako ang nagpuyat para ayusin ang bawat delivery route. Ako ang nagbilang ng bawat sentimos ng COD para matiyak na may sweldo silang lahat. Pero sa harap ng lahat ng mga bisitang ito, binura ako ni Gardo ng ganon-ganon lang. Dahan-dahan kong nararamdaman ang pang-inginig ng aking mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pot na dahan-dahang namumuo sa aking dibdib. Isang malakas na sampal sa aking dangal ang nangyari. Isang hiya na hinding-hindi ko malilimutan. Ngunit sa halip na sumigaw o magwala, hinawakan ko ang aking bulsa. Nandun ang aking dispatcher phone, ang kaisa-isang device na may access sa master GPS ng lahat ng sasakyan ng kumpanya. Naramdaman ko ang malamig na plastic nito sa aking palad. Tila ba nagpapaalala sa akin na kahit nakuha nila ang pangalan, ang kontrol ay nasa akin pa rin. Nerissa, don't make a scene. Mahinang bulong ni Gardo nang dahan-dahan akong lumapit sa gilid ng entablado. Bumaba siya sandali. Ang kanyang boses ay malamig at walang bakas ng pagsisisi. Business is business. Belinda has the vision. At aminin na natin, ang pangalan niya ang mas maganda sa pandinig ng mga investors. You should be happy for the company. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking pinahiram ko ng aking lakas at pangalan, para hindi siya magmukhang maliit sa mundo ng negosyo. Ginamit niya ang aking kabutihan para gawin akong sarili niyang tuntungan. Nakita ko rin ang sulyap ni Belinda, isang sulyap na punong-puno ng tagumpay at pangungutya sa likod ng kanyang mapanlinlang na ngiti. Ang vision ba na sinasabi mo ay ang nakawin ang pinaghirapan ko, Gardo? Ang boses ko ay nanatiling patag. Isang nakakatakot na katahimikan na tanging ang isang taong sanay sa gulo ng kalsada ang makakagawa. At ikaw, Belinda, ang ganda ng suot mong bestida. Bagay na bagay sa perang ninakaw niyo sa kumpanya. Mabilis na nagbago ang mukha ni Gardo. Ang kanyang pagiging maamo ay biglang napalitan ng tigas. Hudyat yon na wala na talagang puwang ang usapang pampamilya rito. Sa harap ng mga pinakamalalaking kliyente namin sa Iloilo, itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang security. Escudero, pakidala si Miss De Los Reyes sa labas. Hindi siya invited sa official program na ito. She's no longer part of the administration. Mariing utos ni Gardo. Naramdaman ko ang hawak ng guard sa aking braso. Hindi ako pumalag. Hindi ako nagmakaawa. Habang hinihila ako, palabas ng sulyap ng mga tao, narinig ko ang muling pag-umpisa ng musika. Mas masaya, mas malakas.
Tila ba ipinagdiriwang nila ang aking pagkawala? Ngunit bago ako tuluyang lumabas ng pinto, muli kong tiningnan ang truck na yon. Ang truck na binili ng aking huling kayamanan. Ako si Nerissa, ang Queen of Roots. Bulong ko sa sarili ko, habang nararamdaman ang malamig na hangin ng gabi sa labas ng hotel. Maaring tinanggal niyo ang pangalan ko sa papel, pero ang mga kalsadang tinatakbuhan niyo, ako ang may kabisado. Binuksan ko ang aking telepono sa dilim. Ang asul na liwanag ng screen ay tumama sa aking mukha. Sa isang pindot, nakita ko ang 30 pulang tuldok sa mapa. Ang lahat ng truck ng N at G Express na kasalukuyang bumabiyahe sa buong Panay Island. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang libo-libong halaga ng COD. At ang pinaka-importanteng code para i-release ang mga perang iyon? Nasa isip ko pa rin. Isang matinding sakit ang gumuhit sa aking puso nang maalala ko ang anak naming si Liza. Kaninang umaga lang, nangako si Gardo na babayaran na ang matrikula niya para sa susunod na semester sa kolehiyo. Pero ngayong gabi, alam ko na ang sagot. Ang pangarap ng anak ko ang ginamit nilang pambili ng bestida ni Belinda. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ko aking pagiging asawa ay tuluyan ng naputol. Hinding-hindi niyo makukuha ang perang yon, Gardo? Wika ko habang mabilis na naglakad patungo sa aking lumang sasakyan. Hindi pa ako tapos. Ang Christmas party na ito, ang huling gabing matutulog sila ng mahimbing. Dahil bukas, ang bawat rutang tinatakbuhan nila ay magiging isang malaking maze na wala silang takas. Nang paandarin ko ang makina ng aking kotse, isang alerto ang biglang lumabas sa aking dispatcher app. May isang delivery truck na lumiko sa hindi inaasahang direksyon, malayo sa official route nito. At ang truck na yon? Iyon ang mismong truck na may pangalan ni Belinda. Saan mo dadalhin ang pera ko, Belinda? Ang aking mga mata ay naging kasing lamig ng bakal habang sinusundan ang pulang tuldok sa mapa. Bumuhos ang malakas na ulan sa kalsada ng Iloilo. Tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ko habang nagmamaneho palayo sa hotel. Ang bawat patak ng tubig sa windshield ng aking lumang sasakyan ay parang mga luhang hindi ko hinayaang pumatak sa harap ni Gardo at Belinda. Malamig ang hangin, pero ang apoy ng put sa dibdib ko ay sapat na para hindi ko maramdaman ang ginaw. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng nakakabinging katahimikan. Dumiretso ako sa maliit na opisina sa loob ng aming kwarto. Nanginginig ang mga daliri ko habang binubuksan ang aking laptop. May isang bagay akong kailangang kumpirmahin. Sa loob ng 3 taon, buwan-buwan akong nagtatabi ng pera para sa education fund ni Liza. Iyon ang pangarap ko para sa kanya. Ang hindi na dumaan sa hirap ng pagiging dispatcher at pagbibilang ng bawat sentimo sa kalsada. Nang mag-load ang online banking page, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. 0. Walang natira kahit 1 piso. Ang pondong dapat ay pambayad sa matrikula niya sa susunod na linggo ay wala na. Inilipat ang pera sa isang hindi kilalang account, 2 araw pa lang ang nakakalipas. Ramdam ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Hindi lang pala ang kumpanya ang ninakaw nila. Maging ang kinabukasan ng anak ko ay kinuha na rin nila. Dahan-dahan akong tumayo at pumasok sa kwarto ni Liza. Mahimbing siyang natutulog. Walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa aming pamilya. Naupo ako sa tabi niya at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Sa tabi ng kanyang kama, nakapatong ang isang lumang litrato na nakalagay sa maliit na frame. Iyon ang litrato ko noong nagsisimula pa lang ako. Suot ang kupas na jacket, nakasakay sa lumang Honda TMX na may mga makakapal na bungee cord sa likod, habang may dalang malalaking kahon. Doon nagsimula ang lahat. Mula sa pawis at alikabok ng kalsada, itinayo ko ang N&G Express para sa kanya. Ngayon, ang lahat ng iyon ay tila naging abo na lamang. Narinig ko ang pagbukas ng gate sa labas. Alam kong si Gardo na iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok siya. Amoy alak at mayabang na ngiti pa rin sa mga labi. Nerissa,
bakit gising ka pa? Sabi ko naman sa'yo, kailangan mo nang masanay sa bagong setup ng kumpanya. Wika niya habang pasandal-sandal sa pader. Huwag mo nang isipin ang pera ni Liza. Ininvest ko yun para sa expansion ng Belinda's Prime. Business needs it more than a diploma right now. Mas malaki ang kikitain natin doon. Ininvest? Gardo, pera yun para sa pag-aaral ng anak mo. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Walang bahid ng pagmamakaawa. Paano mo nagawang galawin ang pondong pinaghirapan ko para sa kanya? Tumawa siya ng mabuway, isang tawang puno ng pangungutya. Pinaghirapan mo? Nerissa, dispatcher ka lang. Ako ang CEO. Ako ang may hawak ng lisensya. Belinda is right. You're too emotional for this business. Kaya mo lang gawin ay ayusin ang mga ruta. Pero ang malalaking desisyon, sa akin yon. So stop acting like a victim. Yinalikuran niya ako at humiga sa kama. Tila, wala lang sa kanya ang lahat. Pinanood ko siyang makatulog ng mahimbing, habang ako ay nanatiling nakatayo sa gitna ng dilim. Nilapitan ko ang kanyang jacket na nakasabit sa upuan. May kung anong udyok sa loob ko na maghanap pa. Sa loob ng kanyang bulsa, may nakapa akong tila isang piraso ng papel. Inilabas ko ito at binuksan sa ilalim ng maliit na lamp sa mesa. Isa itong opisyal na dokumento ng mortgage contract. Nanlamig ang buong pagkatao ko nang mabasa ang nilalaman. Isinangla ni Gardo ang buong fleet ng kumpanya, ang 30 truck na itinayo ko, sa isang private lender para sa isang napakalaking halaga. Ngunit, ang mas nakakagimbal ay ang nakasulat sa ilalim ng dokumento. Isang pirma na kamuhang-kamuha ng sa akin ang nakalagay sa ibabaw ng pangalan ko bilang co-owner. Pinikyan niya ang pirma ko. Hindi lang niya ako tinanggalan ng pangalan, ginamit pa niya ang pagkatao ko para ibaon ang kumpanya sa utang. Sa sandaling yon, ang huling bahagi ng aking pagtitimpe ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat detalye ng ruta na nasa isip ko, ang bawat GPS coordinate ng mga truck, at ang lahat ng sekretong alam ko tungkol sa mga COD delivery, gagamitin ko ang lahat ng iyon para tiyaking walang matatanggap na kahit isang sentimo ang asawa ko sa transaksyong balak niyang gawin sa susunod na araw. Dahan-dahan kong isinara ang papel at ibinalik ito sa bulsa niya. Tumingin muli ako kay Liza sa kabilang kwarto. Ang kanyang kinabukasan ang itataya ko sa laban na ito. Pero sisiguraduhin kong sa huli, kami ang mananatiling nakatayo. Bukas, sisimulan ko ng iprogram ang ghost route sa system. Ang bawat truck na lalabas sa bodega ay magiging bahagi ng isang bitag na ako lang ang may hawak ng susi. Sa gitna ng kadiliman ng hating gabi, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa aking muka ay ang asul na kislap mula sa screen ng aking laptop. Habang mahimbing na naghihilik si Gardo sa kabilang panig ng kama, ang aking mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. Ginamit ko ang aking lihim na admin access na matagal kong itinago bilang backup system. Hindi alam ni Gardo na bago ko pa man ibigay sa kanya ang pamamahala, nag-iwan ako ng isang digital na lagusang ako lang ang nakakaalam. Pinuksan ko ang master history ng GPS ng kumpanya. Tinitigan ko ang bawat pulang tuldok na kumakatawan sa mga truck na naglalakbay sa ilalim ng ulan. Ngunit may isang pattern na kumuha ng aking pansin. 5 truck, kabilang na ang bagong sasakyan na ipinangalan kay Belinda, ay may hindi maipaliwanag na hinto. Tuwing Martes at Biyernes, sa ganitong oras, tumitigil sila sa isang liblib na coordinate sa distrito ng Jaro sa loob ng eksaktong 1 oras. Hindi ito bahagi ng aming warehouse at wala kaming malaking kliyente sa lugar na iyon. Ang Jaro ay kilala sa mga matatandang mansyon at tagong kalsada. Dahan-dahan akong tumayo, bit-bit ang aking dispatcher phone. Hindi ko na kailangang mag-isip pa. Kinuha ko ang aking jacket at susi ng kotse. Habang pababa ako ng hagdan, narinig ko ang mahinang ungol ni Gardo mula sa kwarto. Tila ba nananaginip ng mga bilyong pisong balak niyang kamkamin? Hindi niya alam,
ang Queen of Roots ay kasalukuyan ng binabagtas ang landas patungo sa kanyang lihim. Minaneho ko ang aking sasakyan sa ilalim ng madilim na langit ng Iloilo. Ang bawat kanto at eskinita ay tila bumubulong sa akin. Pagdating ko sa nasabing coordinate, bumungad sa akin ang isang dambuhala at marangyang villa na nababalot ng matatayog na pader at mga gumagapang na bougainvillea. Patay ang lahat ng ilaw sa labas, pero ang malaking gate na gawa sa bakal ay bahagyang nakabukas. Sa loob ng driveway, nakita ko ang pamilyar na BMW ni Gardo na nakaparada sa tabi ng isang kulay pulang sasakyan na alam kong kay Belinda. Dito ko naramdaman ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Inilabas ko ang aking telepono at sinimulang kunan ng litrato ang bawat anggulo. Ang bahay na ito ay hindi nakatala sa kahit anong asset ng kumpanya. Ito ang ghost house, kung saan nawawala ang aming mga COD collection. Dito nila itinatago ang mga perang pinaghirapan ng mga driver para ipangluhos sa kanilang maruming relasyon. Habang nagmamasid ako sa dilim, narinig ko ang banayad na dagundong ng isang makina. Mabilis akong nagtago sa likod ng malalaking puno ng saging sa gilid ng kalsada. Isang truck ng N@G Express, ang truck ni Belinda, ang dahan-dahang pumasok sa loob ng gate. Namatay ang makina nito at bumaba ang driver. Mang Bert, pabulong kong wika sa aking sarili nang makilala ko ang matandang driver. Si Mang Berting ang pinaka-senior sa aming mga tauhan, ang lalaking kasama ko simula noong 2 pa lang ang motor ko. Isa siya sa mga pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Dahan-dahan akong lumapit sa gilid ng gate habang abala si Mang Berting sa pagbababa ng mga kahon mula sa truck. Ang bawat kahon ay may tatak ng kumpanya, pero walang anumang label kung para kanino ito. Mang Bert, anong ginagawa niyo rito sa ganitong oras? Ang boses ko ay naging parang isang malamig na hininga sa gitna ng katahimikan. Napatalon sa gulat ang matanda. Halos mabitawan niya ang hawak na kahon nang makita niya ako sa dilim. Ang kanyang muka ay nabalot ng matinding kaba at pighati. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Boss ni Risa? Ma'am, pasensya na po. Nanginginig ang boses ni Mang Berting habang pilit na ibinababa ang kanyang paningin. Inutusan lang po ako ni Sir Gardo. Sabi niya, dito ko raw idiretso ang mga high-value na parcel. Huwag ko na raw itala sa logbook dahil personal na transaction daw ito ng kumpanya. Personal transaction? Bert, alam nating dalawa na bawal ang side trip na hindi dumaan sa dispatcher. Mariin kong wika, bagaman naramdaman ko ang sakit sa loob ng aking dibdib. Ang bawat tauhan na itinuring kong pamilya ay tinuturuan na ngayong maging magnanahaw ng sarili kong asawa. Ma'am, wala po akong choice. Patuloy ang panginginig ng matanda. Tinakot po ako ni Sir Gardo. Sabi niya, kapag hindi ako sumunod, tatanggalin niya ako sa trabaho. May sakit po ang asawa ko. Kailangan ko ng sweldo. Pero ma'am, may isang bagay po kayong kailangang malaman. Lumapit sa akin si Mang Berting. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang mga kahon pong ito, hindi lang po ito basta mga gamit. Kanina po, narinig ko silang nag-uusap sa loob. May balak silang mag-ship ng malaking cargo bukas, sa araw mismo ng pirmahan ng bilihan ng kumpanya. At ang cargo na yon, ma'am, walang record sa system natin. Tinitigan ko ang mga kahon sa truck. Isang bagong plano ang mabilis na nabuo sa aking isipan. Ang ghost route na inihahanda ko ay magiging mas malala pa sa inaasahan nila. Salamat, Bert. Ituloy mo lang ang ginagawa mo. Huwag mo sasabihin sa kanila na nakita mo ako. Bulong ko bago ako mabilis na bumalik sa aking sasakyan. Nang paandarin ko ang makina, isang mensahe ang biglang lumitaw sa aking dispatcher app mula sa kabilang dulo ng system. May nag-login gamit ang account ni Belinda. Narissa, I know you're accessing the server. Stop it now before I make things ugly for you and Liza. Ang mensaheng yun ni Belinda ay tila isang hudyat na ang laro sa kalsada ay opisyal na nagsimula. Hindi ko na pinansin ang mensaheng banta ni Belinda sa aking telepono. Ang tanging naririnig ko na lamang
ay ang malakas na pintig ng aking puso na tila nakikipagsabayan sa ingay ng ulan sa labas. Sa halip na umuwi, minaneho ko ang aking sasakyan patungo sa aming lumang garahe sa gilid ng pantalan. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat bago pa man kami nagkaroon ng malalaking warehouse at mga makabagong opisina. Dito, sa ilalim ng tagpitagping yero na tumutulo tuwing umuulan, nakaparada ang mga unang motor na ginamit namin sa negosyo. Maalikabok na ang mga ito at kinalawang na ang mga kadena. Ngunit para sa akin, bawat gasgas sa mga tangke nito ay naglalaman ng kwento ng aming pagsisikap. Bumaba ako ng sasakyan at naramdaman ang amoy ng langis at lumang goma. Ito ang tunay na amoy ng tagumpay na binuo ko, malayo sa mabangong pabango ni Belinda at sa mamahaling alak ni Gardo. Nakita ko ang isang figurang nakaupo sa isang lumang gulong ng truck sa sulok. Si Mang Berting pala yon, nakatitig sa kawalan habang humihithit ng sigarilyo. Tila mas lalong tumanda ang kanyang mukha sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya. Hindi na ako nagulat na narito siya. Ang garaheng ito ang nagsilbing kanlungan namin sa loob ng maraming taon tuwing may mabigat kaming iniisip. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Napansin niya ang aking presensya at agad na tumayo upang ayusin ang kanyang sarili. Ngunit pinigilan ko siya. Naupo ako sa katabing gulong at inilabas ang isang supot ng puto maya na binili ko sa kanto. Pinuksan ko ang dahon ng saging at hinati ang mainit na kanin. Pagkatapos ay iniyabot ko ang kalahati sa kanya. Kain tayo, Mang Bert. Alam kong hindi ka pa naghahapunan dahil sa side trip na ipinagawa sa inyo. Malumanay kong wika. Ang aking boses ay walang galit, tanging pagod at malalim na pag-unawa. Nanginginig ang mga kamay ng matanda nang tanggapin niya ang pagkain. Nagpasalamat siya sa isang mahinang bulong at nagsimulang kumain ng tahimik. Sa gitna ng dilim at lamig ng garahe, ang init ng pagkain sa aming mga palad ang tanging nag-uugnay sa aming dalawa. Tila, bumalik ang aking gunita 10 taon na ang nakalilipas, noong wala pa kaming pambayad sa kuryente at ang hapunan naming dalawa ni Gardo ay kape at tinapay lamang habang naghihintay ng huling delivery sa gitna ng gabi. Noong mga panahong iyon, ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi sa mga taong kasama mong nagugutom sa kalsada. Boss ni Risa, patawarin niyo po kami. Basag ang boses na panimula ni Mang Berting habang nakayuko. Hindi lang po ako ang inuutusan ni Sir Gardo. Lahat po kami. Binabawasan ng sweldo kapag tumanggi kami sa mga utos niya. Sinasabi niya sa amin na malulugi na ang kumpanya dahil sa kapabayaan niyo. Kaya kailangan naming mag-overtime ng walang bayad para sa mga special delivery niya kay Ma'am Belinda. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib. Hindi lang pala ako ang ninanakawan ni Gardo. Maging ang pawis at pagod ng mga taong nagtayo ng kumpanyang ito ay kinukuha niya para sa kanyang pansariling luho. Ang pamilyang binuo ko sa kalsada ay dahan-dahang winawasak ng taong pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Ang mga driver na ito ang nag-alaga sa akin noon buntis ako kay Liza. Sila ang nagbabantay sa akin tuwing inaabot ako ng madaling araw sa dispatching office. Hindi nyo kailangang humingi ng tawad, Bert. Alam kong ginigipit kayo. Ang aking tinig ay nanatiling matatag sa kabila ng sakit. Pero hindi ko hahayaang mapatuloy ito. Ang N@G Express ay hindi itinayo para sa isang tao lang. Itinayo ito para sa ating lahat. Humarap sa akin si Mang Berting. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong klase ng kaba. Lumingon siya sa paligid upang tiyaking walang nakikinig bago dahan-dahang lumapit sa aking tainga. Ma'am, may isang malaking cargo na dadating bukas ng hapon. Sinabi ni Sir Gardo sa amin na kailangang ilabas ang 5 truck bago ang 5:00 ng hapon, ang oras mismo ng pirmahan ng bilihan ng kumpanya. Pabulong niyang pahayag. Sabi niya, ang mga kargong ito ay ghost parcels. Walang record sa system, walang waybill, at hindi dadaan sa inspection. Doon po sa Jaro ang bagsakan. Sa mansyong nakita niyo kanina. Nanigas ang aking buong katawan. Doon ko napagtanto ang kabuuan ng plano ni Gardo.
Hindi lang niya ibebenta ang kumpanya. Gagamitin niya ang huling operasyon upang magpuslit ng kung anong ilegal na kargamento bago tuluyang burahin ang pangalan namin sa industriya. Gagawa siya ng krimen gamit ang mga truck na nakapangalan pa rin sa akin. At kung sakaling mabuko, ang aking pirma ang nakataya. Dahan-dahan kong hinawakan ang magaspang na kamay ni Mang Berting. Ito ang kamay na humahawak sa manibela sa loob ng maraming taon para sa akin. Naramdaman ko ang katapatan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga ng salapi. Bert, sabihan mo ang lahat ng mga driver na maaasahan natin. Sabihin mo sa kanila, bukas ng hapon, huwag silang matatakot. Mariin kong wika. Huwag ginang isipin ang sweldo o ang utang nyo. Ako ang bahala sa inyo. Pero kailangan nyo akong tulungan sa huling rutang gagawin natin. Tumango ang matanda ng may determinasyon. Pagkaalis niya, nanatili akong mag-isa sa garahe. Tinitigan ko ang lumang logbook na nakapatong sa mesa. Ang unang logbook kung saan nakasulat ang bawat kalsadang binagtas ko. Ang bawat anino sa kalsada ng Iloilo ay tila nagiging mga saksi sa aking susunod na hakbang. Hindi na ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa katarungan para sa mga taong binenta ang kanilang buhay para sa isang pangarap na ngayon nilalamon ng kasakiman. Ang rutang inihahanda ko ay walang takas at bukas, ang bawat anino sa kalsada ay tatawag sa pangalan ng tunay na reyna. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang muling pagtunog ng aking telepono. Isang video call mula kay Liza. Pinunasan ko ang aking mukha at pilit na ngumiti bago sumagot. Ang laban na ito ay para sa kanya at hindi ako papayag na ang anino ng nakaraan ay sumira sa kanyang kinabukasan. Dahan-dahan kong itinabi ang aking sasakyan sa isang madilim na dulo ng kalsada sa Esplanade, malayo sa mga ilaw ng syudad. Isang pamilyar na bulto ang nakatayo sa ilalim ng isang puno ng acacia. Si Belinda. Nakasuot siya ng malapad na scarf na halos tumatakip sa kanyang mukha. Tila ba natatakot na makilala ng sinumang dadaan? Hindi ko mapigilang mapangiti ng mapait. Ang babaeng kanina lang ay reyna ng entablado. Ngayon, ay mukhang isang pusakal na nagtatago sa anino. Binuksan ko ang pinto ng kotse at pumasok siya nang hindi tumitingin sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng ulan sa loob ng sasakyan. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagpapaalala na lamang ng bawat kasinungalingan niya. Nerissa, salamat sa pagpunta. Mahinang panimula niya. Ang kanyang tinig ay paos at nanginginig, malayo sa matapang na tono niya sa Christmas party. Diretsuhin mo na ako, Belinda. Wala na tayong kailangang paglaruan pa. Ang boses ko ay nanatiling patag, kasing tigas ng simento sa kalsada. Biglang humagulgol si Belinda. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila mga mabibigat na butil ng ulan na tumatama sa dashboard ng aking sasakyan. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at nanginginig na iniabot ito sa akin. Hindi ko ito ginusto, Nerissa. Pinilit lang ako ni Gardo, palahaw niya sa gitna ng paghikpi. Noong nagkasakit ang kapatid ko at kinailangan ng operasyon sa puso, si Gardo ang nagbayad ng lahat ng bill sa ospital. Akala ko, tumutulong lang siya bilang kaibigan natin. Pero pagkatapos noon, ginamit niya ang lahat ng resibo at dokumentong pinirmahan ko para ipitin ako. Sabi niya, kung hindi ako susunod sa gusto niya na kuhanin ang kumpanya mo, idedemanda niya ako ng pagnanakaw at ipapakulong niya ang kapatid ko. Binuklat ko ang folder sa ilalim ng dim light ng kotse. Doon ko nakita ang mga nakatagong utang, ang mga promissory notes na ginamit ni Gardo para gawing alipin ang matalik kong kaibigan. Ang asawa ko, ang lalaking inakala kong mapagmahal, ay isang halimaw na marunong gumamit ng kahinaan ng ibang tao para sa sariling interes. Ginamit niya ang buhay ng isang taong may sakit para lamang makuha ang kumpanyang ako ang nagtaguyod. Kaya ba pati si Liza, dinamay niyo? Tinitigan ko siya ng matalim. Ang aking mga mata ay naging kasing lamig ng bakal.
Ang perang para sa pag-aaral ng anak ko, Belinda? Alam mong mamatay ako para sa batang yon. Wala akong nagawa, Nerissa. Si Gardo ang nag-utos na ilipat ang lahat ng pondo sa pangalan ng kumpanya ko para hindi mo na ito magamit kapag nag-file ka ng demanda. Patuloy ang kanyang pag-iyak. Pero nalaman ko kanina, narinig ko siyang may kausap sa telepono. May balak siyang iwan ako pagkatapos ng pirmahan bukas. Tatakas siya kasama ang lahat ng pondo ng kumpanya at iiwan niya sa akin ang lahat ng utang at mga ilegal na dokumento. Nerissa, gagawin niya akong panakip butas. Ang sakit ng pagkakaanulo ni Belinda ay naroon pa rin. Parang isang malalim na hiwa na ayaw maghilom. Ngunit sa likod ng pait, ang aking isip ay nagsimulang mag-organisa ng mga impormasyon. Sa mundong ito, ang katapatan na binili ng takot ay madaling mabali kapag mas malaking takot na ang humaharap sa kanila. Ang bawat desisyon ay may katapat na kalsadang dapat tahakin, Belinda. Malamig kong wika habang isinasara ang folder. Hindi sapat ang iyak mo para ibalik ang 10 taon kong paghihirap. Hindi kita mapapangakuang maliligtas ka sa batas dahil kasabwat ka pa rin sa bawat pirma mo. Tutulong ako, Nerissa. Gagawin ko ang lahat para bumagsak si Gardo. Nanginginig niyang sabi bago dumukot sa bulsa niya. Inilabas niya ang isang maliit na kulay pilak na USB drive. Ito ang lahat ng records ng mga kargamentong hindi dumadaan sa dispatcher system. Nandun ang mga lula ng bawat truck na papunta sa Jaro bukas. Nandun din ang mga digital code para sa mga COD collection na palihim niyang kinuha. Tinanggap ko ang USB. Naramdaman ko ang bigat nito sa aking palad. Ito ang magiging huling pako sa kabaong ng ambisyon ni Gardo. Ang bawat rutang itinakda ko, ang bawat kargamentong binilang ko, ay magsasama-sama na bukas para sa isang huling hantungan. Bumalik ka na sa mansyon! Umarte ka na parang walang nangyari, utos ko sa kanya. Wag na wag mo sasabihin kay Gardo na nagkita tayo kung gusto mong makita ang kapatid mo na malaya pa. Nang lumabas si Belinda ng sasakyan at lumakad palayo sa gitna ng dilim, nanatili akong nakatitig sa USB na hawak ko. Sa loob ng maliit na kagamitang ito, naroon ang mga ebidensya ng ghost parcels. Ang mga ilegal na kargamentong ipupuslit ni Gardo bukas gamit ang aking mga truck. Hindi ko hahayaang maging biktima lamang ang anak ko at ang mga driver ng N at G Express. Ang Queen of Roots ay muling babalik sa kalsada at sa pagkakataong ito, walang rutang magliligtas sa kanya. Pinuksan ko ang aking laptop at isinalpak ang USB. Sa screen, lumitaw ang isang serya ng mga QR code para sa bawat unit ng truck. Isang mapanganib na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Ngayon, alam ko na kung paano ko sila mapapatigil sa gitna ng kalsada. Mabilis na sumayaw ang aking mga daliri sa keyboard ng laptop, habang ang asul na liwanag nito ay tanging nagbibigay ng anyo sa aking mukha sa gitna ng dilim. Sinusuri ko ang bawat QR code mula sa USB na ibinigay ni Belinda. Doon ko nakita ang katotohanan. Ang bawat ghost parcel ay naglalaman ng mga mamahaling kagamitang elektroniko at mga kontrabandong walang kaukulang buwis. Gagamitin ni Gardo ang aming mga truck para ilabas ang mga ito sa Iloilo, bago niya tuluyang iwan ang kumpanya. Narinig ko ang mabibigat at pasandal-sandal na yabag ng mga paa mula sa pasilyo. Si Gardo. Mabilis kong itinupi ang laptop at isiniksik ang USB sa loob ng aking damit, malapit sa aking puso. Narinig ko ang marahas na pagpihis ng hawakan ng pinto bago ito bumukas ng malakas, tumatama sa dulo ng aking mesa. Pumasok si Gardo. Hindi na siya amoy alak na yon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, at ang kanyang muka ay nababalot ng matinding galit na tila isang hayop na nabulabob sa kanyang lungga. Hawak niya ang kanyang tablet, at ang liwanag nito ay nagpapakita ng isang pulang babala. Unauthorized system access detected. Ano sa tingin mong ginagawa mo, Nerissa? Ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na unos. Mababa, ngunit punong-puno ng pang-anib. I told you to stay away from the server.
Akala mo ba hindi ko malalaman na pinapasok mo ang dispatcher logs? Gardo, bakit ka natatakot? Kung malinis ang mga operasyon mo, hindi ka dapat nababahala sa pag-check ng system. Ang aking tugon ay nanatiling kalmado, bagaman naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng pawis sa aking likuran. Tumawa siya ng maikli, isang tawang walang bahid ng saya. Lumapit siya sa akin at hinablot ang aking laptop mula sa mesa. Don't play smart with me. CEO ako ng kumpanyang ito. Ikaw? You're just a former employee now. Nakalimutan mo na ba? Pinirmahan mo ang management transfer dahil sa tiwala mo sa akin. Pinirmahan ko yun dahil akala ko pamilya tayo. Pero ginamit mo ang pirma ko para sa mga ilegal na kargamento sa Jaro. Pasigaw kong wika, hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Dito ay nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang gulat ay sandaling dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Inilapag niya ang tablet sa mesa at dahan-dahang lumapit sa akin, tinuduro ang aking muka. You have no evidence, Nerissa. Kahit anong sabihin mo, sa mata ng batas, ikaw ang nakapasok ng illegal sa system ko ngayon. I have already flagged your IP address as a threat. Bukas na bukas din, I will file a case of business sabotage against you. Sisiguraduhin kong mabulok ka sa kulungan bago mo pa makita ang graduation ni Liza. Naramdaman ko ang panuniyo ng aking lalamunan. Ang bawat salita niya ay tila isang tanikalang dahan-dahang pumupulupot sa aking leeg. Kinaslight niya ako ng walang kukurap-hurap. Pinalalabas na ako ang kriminal sa kumpanyang ako ang nagtayo. Lumapit siya sa computer at mabilis na nag-type. Narinig ko ang sunod-sunod na tunog ng mabilis na pagpindot sa keyboard bago lumabas ang isang malaking abiso sa screen. Admin access revoked. All permissions permanently locked. There, wala ka ng silbi ngayon. Mariing wika ni Gardo habang dahan-dahang isinasara ang laptop. I have locked all your credentials. Maging ang personal mo na pondo na nakakonekta sa kumpanya, hindi mo na mahahawakan. You're broke, Nerissa. Isang pulubi na lang ang reyna ng mga kalsada. Nanatili akong nakatayo, nakatitig sa kanya, habang ang aking puso ay nanghinginig sa matinding puot. Napansin ko ang isang maliit na keychain na nakasabit sa kanyang jacket. Isang maliit na silver truck na binili namin noong nakuha namin ang aming unang unit. Isang simbolo ng aming pangarap na ngayon ay kinalawang na dahil sa kanyang kasakiman. Hinawakan ko ang dulo ng aking damit. Dinarama ang USB drive na nakatago doon. Iyon ang tanging baraha ko na hindi niya pa alam. Huwag mong kakalimutan, Gardo. Ang boses ko ay naging pabulong na tila isang sumpa sa gitna ng bilim. Ang mga kalsada ng Iloilo ay hindi nakakalimot. Kahit i-lock mo ang system, hindi mo kayang i-lock ang katotohanan. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumabas siya ng kwarto at narinig ko ang tuyong tunog ng susi na umiikot sa labas. Ikinulong niya ako sa loob ng sarili naming bahay. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at tiningnan ang kalsada sa labas. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang dilim ay mas lalong naging makapal. Wala akong access sa system, wala akong pera, at bukas ay maaari akong arestuhin. Ang bawat minuto ay tila isang countdown patungo sa aking tuluyang pagbagsak. Ngunit bago pa man ako mawala ng pag-asa, uminit ang aking bulsa. Isang banayad na panginginig mula sa aking lumang dispatcher phone na sadyang hindi nakakonekta sa opisyal na network ng kumpanya. Isang lihim na mensahe mula kay Mang Berting ang lumitaw. Boss Nerissa, ready na ang mga driver. Hinihintay lang namin ang ghost route mo. Itutuloy ba natin? Ang liwanag ng mensaheng iyon sa gitna ng dilim ay naging hudyat ng aking muling pagbangon. Hindi ako biktima. Ako ang arkitekto ng bawat kalsadang dinadaanan nila. At hinding-hindi ko hahayaang ang isang tulad ni Gardo ang magpasya kung kailan matatapos ang aking biyahe.
Dahan-dahan kong hinaplos ang aking lumang dispatcher phone. Mukhang luma at gasgas na ito, ngunit sa loob nito ay nakabaon ang pinaka-importanteng master key ng buong system ng kumpanya. Isang backdoor access na sadyang inilihim ko maging sa sarili kong asawa nung itinatayo pa lang namin ang kumpanya sa gitna ng hirap. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng pagpihit ng susi sa labas ng pinto. Sinusundan ng matitigas na yabag ni Gardo na palayo sa aming kwarto. Akala niya ay sapat nang ikulong ako upang mapigilan ang aking plano. Ngunit hindi niya alam, ang Queen of Roots ay hindi kailangang lumabas ng silid upang kontrolin ang kalsada. Mabilis kong ikinonekta ang aking lumang telepono sa isang nakatagong local server na tanging ako lang ang nakakaalam. I'm the one who designed your core, Gardo. Akala mo ba mapapalayas mo ako ng ganun-ganun lang? Pabulong kong wika, habang ang aking mga mata ay nakatitig sa bawat linya ng code na lumilitaw sa maliit na screen. Sinimulan ko nang i-upload ang Ghost Root script. Isa itong matalinong virus na dahan-dahang papasok sa master server ng kumpanya. Sa oras na ma-activate ito, ang bawat truck na may kargang ilegal na QR code, ang mga kargamentong ninakaw ni Gardo at Belinda, ay otomatiko nang papatayin ang makina sa oras na lumampas sila sa 1 kilometro mula sa itinakdang ruta. At ang tanging paraan para paandarin muli ang mga sasakyang iyon? Isang code na tanging ako lang ang nakakaalam. Habang naghihintay sa pag-usad ng progress bar ng upload, narinig ko ang tinig ni Gardo mula sa labas ng pinto. Sumisigaw sa kanyang telepono. Mukhang kausap niya ang mga mamimili ng kumpanya. Everything is under control. My wife is indisposed. Bukas ng hapon, matutuloy ang pirmahan. I'll bring the final COD collections and the inventory logs. Maghanda na kayo ng tseke. Mayabang na wika ni Gardo, kasunod ng isang mahinang tawa na puno ng kasakiman. Dito ko naranasan ang isang marahas na katinuan. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay naging isang matigas na bakal na humuhubog sa aking determinasyon. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin ng vanity table. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang asawang nagmamakaawa para sa atensyon ng asawa. Siya ay isang babaeng handang sunugin ang tulay na tinatawid ng kanyang mga kaaway. Mabilis kong tinawagan si Mang Berting sa pamamagitan ng isang encrypted na linya. Bert, kumilos na kayo. Sabihan mo ang mga driver na ilabas ang mga truck sa eksaktong oras bukas. Huwag kayong hihinto kahit anong mangyari, hanggat hindi ko ibinibigay ang hudyat. Ang boses ko ay nanatiling malamig at walang panginginig. Boss Nerissa, paano po ang lisensya namin? Baka bawiin ni Sir Gardo. Nag-aalang ang tanong ng matandang driver sa kabilang linya. Huwag kayong mag-alala, Bert. Sa oras na matapos ang araw na ito, wala ng kumpanyang hahawakan si Gardo. Ang lisensyang hawak niya ay magiging isang pirasong papel na walang halaga. Magtiwala kayo sa akin, paninigurado ko. Nang matapos ang upload, isang berdeng ilaw ang kumislap sa aking telpono. Ghost route active. Waiting for trigger. Ngunit sa gitna ng aking panandaliang tagumpay, narinig ko ang muling paglapit ng mga yabag ni Gardo sa pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mag-isa. Narinig ko ang pamilyar na boses ni Belinda na umiiyak sa labas. Gardo, hindi ko na kayang gawin ito. Natatakot ako. Nakausap ko si Nerissa kanina at alam niyang lahat. Palahaw ni Belinda. Tila huminto ang pagtibok ng puso ko. Ang gulat at panganib ay sabay na gumapang sa aking balat. Ipinagkanulo ako ni Belinda sa ikalawang pagkakataon. Ang aking munting lihim ay hindi na lihim. Narinig ko ang marahas na pagkalampag sa pinto ng kwarto. Ang tunog ng nababasag na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nerissa, buksan mo ang pintong ito? Akala mo ba malalamangan mo ako? Sigaw ni Gardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at panik. Liza, tawagan mo si Liza ngayon din. Sabihin mo sa nanay mong baliw na kung hindi nga ibibigay ang master access,
Hinding-hindi na niya makikita ang anak niya. Ang pagbanggit sa pangalan ng aking anak ang naging huling patak ng lason sa aking puso. Ang aking kamay ay mahigpit na humawak sa dispatcher phone, sapat na upang maramdaman ko ang sakit sa aking mga daliri. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol na sa buhay ng aking kaisa-isang anak. Ang bawat marahas na kalampag sa pinto ng aming kwarto ay tila isang malakas na dagundong ng kulog na yuyumanig sa aking buong pagkatao. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Hindi dahil sa takot para sa aking sarili, kundi dahil sa pangalan ng aking anak na binanggit ng halimaw sa labas. Si Liza. Ang tanging liwanag sa madilim kong mundo, ang dahilan kung bakit ko tinitiis ang bawat alikabok at pait ng kalsada sa loob ng 10 taon. Nerissa, huwag mo akong subukan. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin? Ang boses ni Gardo ay puno ng lason, isang klase ng galit na ngayon ko lang narinig sa buong buhay naming mag-asawa. Ibigay mo sa akin ang master access ng server o hinding-hindi mo na mayayakap ang anak mo. Kasunod ng kanyang sigaw ay ang biglang pagtunog ng aking dispatcher phone. Isang tawag mula sa rilo ni Liza. Isang smartwatch na may GPS na sadyang ibinigay ko sa kanya para sa kanyang seguridad. Nanginginig ang aking mga daliri nang sagutin ko ang tawag. Nanay? Nanay, nasaan ka? Ang boses ni Liza ay basag, puno ng matinding takot at mga hitbi na para mga patalim na humihiwa sa aking bituka. Sabi ni Papa may ginagawa ka daw na masama. Nanay, natatakot ako. Isinasakay ako ni Tito Jun sa kotse. Sabi ni Papa, pupunta daw kaming Manila ngayon din. Liza, anak? Makinig ka kay nanay. Pilit kong pinatatatag ang aking boses, kahit na ang aking puso ay tila sasabog na sa sakit. Huwag kang matatakot. Hindi ka pababayaan ni nanay. I-on mo lang ang locator ng watch mo, ha? Huwag mong papatayin. Bago pa man makasagot ang anak ko, narinig ko ang marahas na pag-agaw sa telepono sa kabilang linya at ang pagkaputol ng tawag. Sa sandaling iyon, ang sakit ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na katinuan. Ang pagmamahal ng isang ina ay naging isang matalas na sandata. Tiningnan ko ang screen ng aking dispatcher phone. Ang pulang tuldok na kumakatawan sa lokasyon ni Liza ay nagsimula ng gumalaw palabas ng aming subdivision patungo sa highway. Mabilis kong tiningnan ang mapa. Sa rutang tinatahak nila, may isang tulay na laging dinadaanan ng aming mga delivery truck. Alam ko ang bawat segundo ng traffic light doon. Alam ko kung anong oras bumibigat ang daloy ng mga sasakyan. Gardo, akala mo ba ikaw lang ang marunong maglaro ng marumi? Bulong ko sa hangin, habang ang aking mga mata ay nakatitig sa system log. Hindi ko ibibigay ang master code. Dahil sa oras na ibigay ko yon, wala na kaming alas ni Liza. Sa halip, mabilis akong nagpadala ng isang emergency broadcast sa lahat ng mga driver na kasalukuyang nasa kalsada. Sa lahat ng N at G drivers, ito si Boss Nerissa. May emergency. I activate ang truck blockade sa diversion road. Harangan ang itim na SUV, plate number NGL-123. Nayon din! Ang kaligtasan ni Liza ang nakataya rito. Nakita ko sa screen ang mabilis na pagtugon ng 5 truck na malapit sa area. Ang mga tuldok sa mapa ay dahan-dahang gumagalaw upang palibutan ang sasakyang kinalululanan ng anak ko. Ang mga driver na itinuring kong pamilya ay nagsisimula ng bumuo ng isang bakal na pader sa kalsada. Isang malakas na paglagutok ng kahoy ang bumasag sa katahimikan ng silid. Tuluyan ang nawasak ni Gardo ang lock ng pinto. Pumasok siya, pawisan, nanglilisik ang mga mata, at hawak ang isang mabigat na wrench mula sa garahe. Sa likod niya, nakatayo si Belinda na nakatakip ang kamay sa kanyang bibig, umiiyak sa takot. Ibigay mo sa akin ang teleponong yan, Nerissa. Nayon din! Sigaw ni Gardo habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Isang pindot ko lang sa tauhan ko. Itatakas nila si Liza sa lugar na hinding-hindi mo mahahanap. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng bintana, hawak ang aking dispatcher phone na tila ba ito ang aking korona?
Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Isang tinging puno ng paghamak at kawalan ng takot. Huli ka na, Gardo. Ang boses ko ay kasing lamig ng sementong inaapakan ko. Tingnan mo ang monitor. Itinuro ko ang laptop na nakabukas sa mesa. Doon, makikita ang livestream ng GPS. Ang itim na SUV ay kasalukuyan ng napapaligiran ng 4 na malalaking truck ng N&G Express. Nakalock ang trapiko. Walang takas. At dahil sa ghost route script na ini-upload ko kanina, ang makina ng sasakyang kinalululanan ni Liza ay biglang namatay sa gitna ng tulay dahil sa lapit nito sa isa sa aking mga ghost QR units. Ang mga driver na minaliit mo, sila ang nagbabantay sa anak ko ngayon. Pagpapatuloy ko, habang ang bawat salita ko ay tila mga dagok sa kanyang dibdib. At ang pulis? Papunta na sila sa coordinates na yan dahil sa stolen vehicle alert na pinalabas ko sa system. Nabitawan ni Gardo ang wrench sa sahig. Ang tunog ng bakal sa sahig ay umalingaw-ngaw na tila hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang kanyang panga ay nanginig sa tinde ng pagkatalo. Ngunit sa gitna ng aking panandaliang pagkapanalo, isang bagong abiso ang lumitaw sa aking dispatcher phone. Isang hindi inaasahang mensahe mula sa aming main warehouse. Boss Nerissa, may mga hindi kilalang lalaki na sa pilitang pinapasok ang main server room. Sinusunog nila ang mga physical backup files. Tinitigan ko ang screen habang ang bawat segundo ng pag-usad ng apoy sa warehouse ay tila isang mabilis na paglamon sa huling ebidensyang hawak ko. Ang laban ay hindi pa tapos at ang bawat kalsada ng Iloilo ay magiging saksi sa huling hantungan ng aming dangal. Tumingin ako kay Gardo na ngayon ay tila isang basang sisiw na nakaluhod sa harapan ko. Ang kanyang dating matikas na tindig ay binuwal ng sarili niyang kasakiman. Ngunit nang makita niya ang abiso tungkol sa sunog sa aming warehouse, isang mapait at nakakangilabot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Sige, Nerissa, i-lock mo ang system. I-block mo ang sasakyan ni Liza. Bulong ni Gardo, ang boses ay puno ng pait. Pero habang nakikipaglaro ka rito, ang lahat ng ebidensya ng 10 taon mong paghihirap ay dahan-dahan ng nagiging abo. Kapag natupok ang main server room, wala ka ng patunay na ikaw ang nagpondo sa kumpanyang ito. Wala ka ng hawak, Nerissa. Sabay tayong babagsak. Nerissa, pakiusap! Pigilan mo sila! Palahaw ni Belinda. Nanginginig ang buong katawan habang nakakapit sa braso ni Gardo. May mga driver pa sa loob ng warehouse. Baka madamay sila. Dito ko naranasan ang isang marahas na katinuan. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay naging isang matigas na bakal na humuhubog sa aking determinasyon. Hindi ako nagpadala sa takot. Alam ko kung paano mag-isip ang isang dispatcher sa gitna ng crisis. Ang warehouse ay pilit nilang sinusunog para iligaw ako. Pero ang tunay na treasure chest ng mga dokumento ay hindi nandoon. Nagkakamali ka, Gardo. Ang boses ko ay nanatiling patag, kasing lamig ng sementong inaapakan ko. Ang main server room ay isang decoy lamang. Noong naramdaman kong nagsisimula ka ng magmanipula ng pondo, inilipat ko ang lahat ng physical master logs sa isang hindi mo inaasahang lugar. Doon sa ghost house nyo sa Jaro. Ang mansyong binili nyo gamit ang perang ninakaw nyo sa mga driver, doon nyo rin itinago ang sarili ninyong hatol. Nawala ng kulay ang muka ni Gardo. Mabilis siyang tumayo at pilit na inagaw ang aking dispatcher phone. Ngunit mabilis akong napaatras. Belinda, halika na! Kailangan nating makarating sa Jaro bago ang mga pulis, sigaw ni Gardo. Hinila niya si Belinda palabas ng kwarto. Halos matumba ang babae sa bilis ng kanilang pagtakbo patungo sa garahe. Hindi ko sila pinigilan. Hinayaan ko silang tumakas. Dahil ang bawat kalsadang tatahakin nila ay bahagi ng aking ghost route. Pinuksan ko ang aking telepono at pinindot ang huling command sa system. Attention all units. Ang target ay kasalukuyang lumalabas sa main gate. Simulan ang The Final Maze. Habang mabilis na pinapatakbo ni Gardo ang kanyang sasakyan patungo sa Jaro,
Nakita ko sa aking GPS monitor ang dahan-dahang pagkilos ng aking mga truck. Ang bawat kanto patungo sa mansyon ay sadyang hinarangan ng mga dambuhalang sasakyan ng N&G Express. Ang mga driver na itinuring nilang mga robot lamang ay naging mga bantay ng katarungan. Sa bawat kalsadang lililukan ni Gardo, may sumasalubong na truck na sadyang nagpapabagal ng trapiko o di kaya'y nagkukunwaring nasiraan. Narating ko ang tapat ng mansyon sa Jaro, eksaktong 5 minuto matapos silang dumating. Nakita ko si Gardo na nagkakandara pa sa pagbubukas ng vault sa loob ng opisina ng mansyon, habang si Belinda ay nag-iimpake ng mga alahas at pera sa isang bag. "Huli na, Gardo," wika ko habang dahan-dahang pumapasok sa silid. Sa likod ko, nakatayo ang 2 opisyal ng pulisya at ang legal counsel ng aming huptaksa. Tumingin si Gardo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding poot at kawalan ng pag-asa. "Paano? Paano mo nalaman ang bawat galaw ko?" "Simple lang, Gardo." Malamig kong pananalita habang idinidisplay sa malaking screen ng kanilang opisina ang live feed mula sa dashboard camera ng bawat truck. Nakalimutan mo na ang rules ng kalsada. Ang dispatcher ang nakakakita ng kabuuan ng laro, samantalang ang mga driver ay nakikita lang ang harap nila. Pero noong pinagtulungan niyo ako, nakalimutan niyo na ang dispatcher at ang mga driver ay iisang pamilya. Dito ko naranasan ang sukdulang kapanatagan. Ang marahang paghimas ko sa aking dispatcher phone habang pinapanood ko ang paglapat ng bakan na posa sa mga pulso ni Gardo at Belinda ay naging parang isang banal na pagpapala. Walang tunog ng pagkabigla, tanging ang lapat ng mga kamay ng batas na naging selyo ng aking kalayaan. Inilabas sila ng mga pulis mula sa mansyong binuo nila mula sa kasinungalingan. Nang makalabas ako sa gate, sinalubong ako ng mahigit 20 truck na nakaparada sa buong kalsada ng Jaro. Ang bawat driver ay bumaba sa kanilang sasakyan. Isang tahimik ngunit makapangyarihang pagpupugay ang ibinigay nila sa akin. "Boss Nerissa, ligtas na si Liza. Nakuha na namin siya sa tulay." Ang boses ni Mang Berting ay puno ng kagalakan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso nang makita ko ang aking anak na tumatakbo patungo sa akin mula sa isa sa mga truck. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Ang tunay na kayamanan na hinding-hindi mananakaw ng kahit na sinong Gardo o Belinda. Ngunit bago pa man ako tuluyang makahinga ng malalim, isang itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng kalsada. Isang lalaking nakasuot ng pormal na Amerikana ang bumaba at lumapit sa akin. "Miss De Los Reyes, ako ang representative ng kumpanyang Bibili Sana ng N&G Express. May isang dokumento kaming natanggap mula sa inyong asawa bago siya maaresto. Isang dokumento na nagsasabing ang lahat ng assets ng kumpanya ay otomatikong ililipat sa isang offshore entity sa sandaling may mangyari sa kanya. Ibig sabihin, ang mga truck na ito, hindi na sa inyo at hindi na sa mga driver." Tinitigan ko ang lalaki, habang ang bawat segundo ng katahimikan sa kalsada ay tila isang mabilis na paglamon sa tagumpay. Nakakaabot ko pa lang. Ang laban para sa aming uptaksa ay nagsisimula pa lamang. Napatitig ako sa lalaking nakatayo sa aking harapan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon. Tanging ang lamig ng isang transaksyong negosyo ang nananaig sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang asul na folder na naglalaman ng dokumentong sinasabi niyang huling pako sa kabuong ng aking mga pangarap. Sa loob ng sasakyan ng pulis, nakita ko ang mapait at madilim ng ngiti ni Gardo. Kahit na nakaposas ang kanyang mga kamay, tila ba ipinagdidiriwan niya ang huling saksak na iniwan niya sa aking likuran. "Huwag kang magmadali, sir. Ang aking tinig ay nanatiling patag, kasing lamig ng sementong kalsada sa ilalim ng aking mga paa. Ang Queen of Roots ay hindi kailanman bumabagtas sa isang kalsada nang walang dalang ekstrang gulong. Akala ni Gardo ay sapat na ang kanyang mga mabilisang pirma at mga offshore account upang talunin ako. Ngunit nakalimutan niyang
Ako ang nag-layout ng bawat pundasyon ng kumpanyang ito. Mula sa pinakamaliit na tornilyo hanggang sa pinakamalaking kontrata. Dahan-dahan kong inilabas ang aking dispatcher phone at mabilis na nag-swipe sa screen hanggang sa lumitaw ang isang lumang dokumento na may digital seal ng aming huptaksa. Ipinakita ko ito sa representative ng kumpanya. Tinitigan niya ang screen at dahan-dahang nagbago ang kulay ng kanyang muka mula sa pagiging kampante patungo sa matinding gulat. Ang dokumentong hawak mo ay batay sa management rights ni Gardo. Paliwanag ko habang ang bawat salita ko ay tila mga hakbang ng isang martilyo na nagbabao ng katarungan. Ngunit ayon sa Section 7 ng aming Labor and Fleet Agreement, na ako mismo ang sumulat 5 taon na ang nakalilipas, ang lahat ng sasakyan ng N at G Express ay nasa ilalim ng Employee Co-Ownership Provision. Ibig sabihin, ang mga truck na ito ay hindi pag-aari ni Gardo bilang CEO. Ang mga ito ay pag-aari ng mga driver bilang bahagi ng kanilang retirement fund at equity. Ang pirma ni Gardo sa offshore transfer ay walang bisa dahil hindi niya maaring ibenta ang ari-arian na hindi naman sa kanya. Narinig ang malakas na pagbagsak ng asul na folder sa semento nang mabitawan ito ng lalaki sa tindi ng gulat. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig habang binabasa ang mga fine print sa kanyang sariling hawak na kopya. Sa loob ng patrol car, ang mapagmalaking ngiti ni Gardo ay biglang natuyo. Nagsimula siyang magwala, hinahampas ang kanyang mga nakaposas na kamay sa bintana ng sasakyan. Ngunit walang tunog na lumabas, kundi ang pait ng kanyang sariling pagkatalo. Hinarap ko ang representative na may sugdulang karangalan. At ang inyong kumpanya? Kung itutuloy ninyo ang pag-claim sa mga truck na ito batay sa illegal na dokumentong yan, kasalukuyan ng naka-upload sa server ng federal na prosecutor ang mga QR codes ng bawat ghost parcel na tinanggap ninyo bilang bahagi ng bilihan. Lalabas na kayo ay kasabwat sa money laundering at smuggling ni Gardo. Gusto niyo bang madamay ang pangalan ng inyong international firm sa dumi ng lalaking iyon? Mabilis na tumalikod ang lalaki. Hindi na nag-abalang magpaalam. Sumakay siya sa kanyang itim na sasakyan at mabilis na humarurot palayo, iniiwan ang mga dokumento na nilipad ng hangin sa kalsada ng Jaro. Tapos na. Ang bawat banta, ang bawat takot, at ang bawat pait na ipinalamon nila sa akin sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ang naglaho kasabay ng usok ng kanyang sasakyan. Dito ko naranasan ang isang sandaling hinding-hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Naglakad ako patungo sa pinakaunang truck sa linya. Ang truck na sadyang binili ko para sa aming anibersaryo, pero nilapastangan nila ng pangalan ni Belinda. Hinawakan ko ang dulo ng malaking sticker na may nakasulat na Belinda's Prime Courier. Dahan-dahan, naramdaman ko ang magaspang na plastik sa aking mga daliri. Sa isang marahas at mabilis na paghila, pinunit ko ang sticker mula sa gilid ng truck. Narinig ang matinis na tunog ng natatuklap na pandikit. Isang tunog na para sa akin ay tila himig ng tagumpay. Sa ilalim ng pangalan ng babaeng traidor, muling sumilay ang orihinal na pintura ng kumpanya. Ang kupas, ngunit matatag na tatak ng N at G Express. Ito ang aking golden moment. Ang bawat hibla ng plastik na nahulog sa lupa ay naging simbolo ng bawat kasinungalingang winasak ko na yung gabi. Lumingon ako sa mga driver na nakatayo sa paligid. Ang mga mata ni Mang Berting ay basa ng luha, ngunit ang kanyang ngiti ay abot hanggang tainga. Inangat niya ang kanyang sombrero bilang pagpupugay. Hindi na sila mga biktima ng bawas sweldo o overtime na walang bayad. Sila na ang mga tunay na may-ari ng kalsada. Naramdaman ko ang maliliit na kamay ni Liza na yumakap sa aking bewang. "Nanay, panalo na tayo?" Tanong niya nang may inosenteng galak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ibinoon ko ang aking mukha sa kanyang balikat habang dahan-dahang kumakawala ang mga luhang kanina ko pa pinipigil. "Oo, anak. Wala nang kukuha ng pangarap mo. Wala na silang rutang matatakbuhan." Habang dahan-dahang umaandar ang mga sasakyan ng pulis palayo sa mansyon,
Bitbit ang mga anino ni Gardo at Belinda patungo sa malamig na rehas. Tumingala ako sa langit. Ang dilim ay dahan-dahan nang napapalitan ng unang sinag ng bukang liwayway. Ang mga kalsada ng Iloilo ay muling naging malaya, at sa pagkakataong ito, ang Queen of Roots ay hindi na mag-iisa sa kanyang paglalakbay. Hinarap ko ang aking mga tauhan, ang aking pamilya sa kalsada. Simula na nating irehistro ang huptak sa Union de los Reyes. Dahil sa kumpanyang ito, walang dispatcher na maiiwan at wala ring driver na maliligaw. Ang bawat truck ay sabay-sabay na bumusina. Isang malakas at nagkakaisang bagundong na gumising sa buong distrito ng Jaro. Hindi ito tunog ng galit, kundi isang pagbati sa isang bagong bukas kung saan ang katarungan ay hindi na lamang isang destinasyon, kundi ang mismong kalsadang aming tinatahak. Sumikat ang araw sa pantalan ng Iloilo na may dalang kakaibang liwanag. Isang liwanag na hindi na nababalot ng usok ng pagdududa. Nakatayo ako sa harap ng aming lumang garahe, ang lugar kung saan unang pumatak ang aking pawis. 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit na yon, wala na ang tagpi-tagping yero. Sa tulong ng mga driver at ng songfang na haton ng korte, ang lugar na ito ay opisyal ng naging punong tanggapan ng De Los Reyes Delivery Cooperative. Sa loob ng opisina, pinaliligiran ako ng mga taong naging pamilya ko sa kalsada. Hawak ni Mang Berting ang opisyal na sertipiko mula sa Cooperative Development Authority. Nakita ko ang panghinginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galak. Sa bawat pahina ng dokumentong iyon, nakasulat ang pangalan ng bawat driver bilang mga board of directors at co-owners. Wala nang isang CEO na magdidikta kung kailan sila kakain o kung kailan sila mababawasan ng sweldo. Boss Nerissa, heto na ang mga unang tseke para sa back wages ng mga bata. Wika ni Mang Berting habang inilalapag ang mga dokumento sa aking lamesa. Dito ko naranasan ang isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang marahang paghimas ko sa mga tseke ngayon, ang perang sadyang ninahaw ni Gardo para sa luho ni Belinda, ay naging parang pagpapagaling sa bawat sugat ng mga pamilyang nag-utom. Inuna naming bayaran ang bawat sentimong kinuha sa sweldo ng mga driver bago ang kahit anong expansion ng kumpanya. Ito ang tunay na pundasyon ng aming bagong simula, ang dangal ng bawat manggagawa. Pagkatapos ng pulong, nagtungo ako sa bangko kasama si Liza. Hawak ko ang resibo ng kanyang matrikula para sa buong taon. Nang makita ko ang tatak ng PAED sa dokumento, naramdaman ko ang pagluwag ng buhol sa aking lalamunan. Ang pangarap ng aking anak ay hindi na muling magiging biktima ng kahit na sinong mapanlinlang na ama. Nanay, salamat po. Gagalingan ko po sa pag-aaral. Bulong ni Liza habang nakayakap sa aking braso. Tinitigan ko ang aking anak, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang bunga ng aking bawat puyat at pagtitiis. Ang kalsada ay naging malupit sa akin, ngunit dahil sa laban na ito, naging mas matatag ang landas na tatahakin niya. Bumalik ako sa warehouse upang ayusin ang huling mga gamit ni Gardo at Belinda na iniwan ng mga pulis. Pumasok ako sa dating opisina ni Gardo. Amoy alak at mamahaling pabango pa rin ang paligid. Isang amoy na tila ba multo ng nakaraang pagkakaulo. Nakita ko ang isang kahon ng mga gamit ni Belinda, mga mamahaling bag at sapatos na binili gamit ang perang para sana sa mga gulong ng aming mga truck. Dahan-dahan kong kinuha ang bawat gamit at inilagay sa loob ng itim na basurahan. Ang tuyong tunog ng pagbagsak ng mga mamahaling bagay sa loob ng plastik ay naging parang isang himig ng paglilinis sa aking kaluluwa. Walang bakas ng galit na natira, tanging ang lamig ng isang malinis na pagsasara. Ang bawat anino ng kanilang kasakiman ay pormal ko nang itinapon sa labas ng aming bagong buhay. Nakatanggap ako ng ulat mula sa aming abogado tungkol sa kaso. Si Gardo ay nahaharap sa 10 taong pagkabilanggo dahil sa malakihang estafa at smuggling, habang si Belinda ay kasalukuyang nasa ilalim ng house arrest habang hinihintay ang kanyang sentensya bilang kasabwat.
Ang batas ay hindi natutulog, at ang bawat liko na ginawa nila sa kalsada ay humantong sa isang pader na wala silang takas. Sa huling bahagi ng hapon, lumabas ako sa benta ng aming garahe upang panoorin ang unang opisyal na delivery ng kooperatiba. Isang malaking truck ang dahan-dahang umandar palabas ng gate. Wala na ang pangalan ni Belinda. Wala na ang pangalan ni Gardo. Sa gilid nito, malinis at maliwanag ang bagong logo. De Los Reyes Cooperative. Tunay na pamilya sa kalsada. Narinig ko ang malakas at matikas na tunog ng bisina ng crack. Isang pagbate para sa malayang kalsada. Habang pinagmamasdan ko ang dahan-dahang paglayo ng sasakyan patungo sa highway, hinawakan ko ang dispatcher phone sa aking bulsa. Ang Queen of Roots ay hindi na lamang nag-aayos ng mga rampa at schedule. Siya na ang nagpapatakbo ng kumpanyang may puso at dangal. Ang kalsada ng Iloilo ay muling bumukas para sa amin. At sa pagkakataong ito, alam ko na ang bawat biyahe ay hindi na mauuwi sa pagkakanulo, kundi sa isang matatag at songfang na hantungan. 3 taon ang mabilis na lumipas. Ang kalsada ng Iloilo ay nananatiling mahaba at puno ng mga liko. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang ganap na humahawak sa manibela ng aking sariling tadhana. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong office building sa Diversion Road. Pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa bawat kanto ng syudad. Sa ibaba, nakapila ng maayos ang mahigit 50 truck ng De Los Reyes Cooperative. Hindi na lamang ito isang kumpanya. Ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa bawat pamilya ng mga driver na dati ay biktima ng bawas sweldo at pananakot. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang sobreng puti na may tatak ng koreo mula sa bilangguan ng Maynila. Galing yun kay Gardo. Ayon sa aking abogado, madalas siyang magpadala ng mga sulat, humihingi ng patawad at nagmamakaawang bisitahin ko siya kasama si Liza. Sinasabi niya sa mga liham na nagbago na siya, na nagsisisi siya sa bawat gabi na mas pinili niya ang kasakiman kaysa sa aming pamilya. Tinitigan ko ang sobre, ngunit hindi ko na binalak pang buksan ang nilalaman nito. Dito ko naranasan ang isang malalim at matatag na kapanatagan. Ang marahang pagpunik ko sa sobre, hanggang sa maging pira-piraso ang bawat salita ng paghingi ng tawad, ay naging parang isang huling pag-aayos ng rutang matagal lang naligaw. Narinig ko ang mahinang paghulog ng mga piraso ng papel sa loob ng basurahan, isang tunog na nagpapahiwatig ng tuluyan kong paglaya mula sa anino ng kanyang pagkakanulo. Ang aking kapayapaan ay hindi nakasalalay sa kanyang pagsisisi, kundi sa aking pagpili na huwag nang lumingon pa sa kalsadang minsan nang sumira sa aking puso. Pumasok si Liza sa aking opisina, suot ang kanyang uniforme sa universidad. Hawak niya ang isang sertipiko ng karangalan bilang isang scholar. Tumingin siya sa akin at nuumiti, isang ngiting punong-puno ng katinuan at pangarap. Inilabas ko ang aking telpono at kinuha ang kanyang larawan. Iyon ang tanging sagot na ipapadala ko sa abogado ni Gardo. Isang patunay na ang buhay namin ay nagpatuloy, mas maliwanag at mas matatag kahit wala na siya sa aming tabi. Hinarap ko ang bintana at tiningnan ang malawak na kalsada. Alam ko na ang bawat biyahe ay may kaukulang pagod, ngunit kapag ang pundasyon ay itinayo sa ibabaw ng katotohanan at dangal, walang bagyong makakapagtumba rito. Ang Queen of Roots ay hindi na muling magbibigay ng kanyang lisensya sa iba. Ang kalsada ay bukas, ang tangke ay puno ng determinasyon, at ang destinasyon ay ang aking ganap na kalayaan.